Uulitin natin yung pagkakagawa nila ng busina dito sa customer, yung Bosch na compact disc, itong busina na to. So, makalipas ang 3 buwan nung ginawa to, nag-iba na yung tunog niya at hindi na maganda yung kanyang busina. So, ano ba naging problema? Unang-una, yung kanilang ginawa ay nakatali lang yung kanyang mga wires dito sa relay. So, yan yung iiwasan natin mga katropa, na itatali lang natin yung wire. Dapat nakahinang yung mga wire. Pangalawa, yung wire na ginamit. So, importante rin yun, yung wire na ginamit. Malaking epekto rin sa pagkakabit ng busina dito. Dapat yung gagamitin natin na wire ay 16 gauge na wire. So, uulitin natin yung busina at ituturo ko na rin sa inyo yung proper na pagkakabit nitong busina na to dito sa MIUI 125. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Ito yung mga dapat nating gawin para maikabit natin ng tama itong Bosch na compact horn. So, unang-una, dapat nakahinang yung mga wire para hindi siya naglulus at hindi magbago yung kanyang tunog. Yan. Tapos pangalawa, kailangan natin ng relay. So, maaaring 5-pin na relay o 4-pin na relay. Walang problema dyan. So, ang pinaka-importante sa lahat, yung wire na gagamitin natin. Dapat 16 gauge na wire ang gamitin nyo. Kasi pag gumamit kayo ng manipis na wire, sa unang kabit nyo, malakas siya. Pero pag kalipas ng 1 buwan o wala pang 1 buwan, nag-iiba na yung tunog niya. So malaking epekto rin yung wire na ginagamit natin sa busina. Dapat 16 gauge na wire yung gagamitin natin. Okay? Hinangan muna natin ng wire itong mga busina para hindi mag-loose. Dapat nakahinang siya. Okay? Hinangan muna natin. Ito na yung ating busina. Yan, nakahinang na siya. Mas matibay kung nakahinang kaysa nakasakit para hindi mag-iiba yung tunog ng ating busina. Next natin itong ating relay. Ito. So, maaari kayong gumamit ng 4-pin or 5-pin. Walang problema kung 4-pin or 5-pin. So, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung para saan itong mga number na to. Para sa mga hindi nakakaalam. Itong number 85 ay trigger lamang yan. Diyan ilalagay yung dating sakit ng busina. Number 85 trigger. Itong number 30 ay common. Ito yung papunta na ng positive ng battery, diretso na. Number 86, ito naman yung trigger din ng busina. So yung 85 tsaka 86 trigger yan. Itong number 87, ito yung normally open natin. Ito naman yung papunta na ng busina. Papuntang busina na tong 87 na to. Okay? So ang hihinangan natin na wire dito na 16 gauge ay yung number 87, yung papuntang busina, yung normally open natin, at yung number 30, ito yung papunta naman ng positive ng battery. Ito yung hihinangan natin ng 16 gauge na wire. Itong 30 at yung number 87. Diretsong battery na itong number 30. Yung 85 tsaka number 86, hinangan natin kahit manipis na wire yan. O kaya kung malapit lang yung sakit ng busina nyo, dyan yung ilalagay yung sakit ng busina, yung stock sakit ng busina. Okay, hinangan muna natin ng wire to. Ito na yung ating relay na hininangan. Ang hininangan natin na 16 gauge ay yung number 87 at yung number 30 ng relay. Yung number 30 ng relay, diretsong battery na yan.
diretsong positive ng battery. Yung 85 tsaka 86, manipis na wire lang nilagay natin kasi trigger lang naman sila. Ang importante, yung number 30 at number 87 ng relay makapal. So pagkatapos nyan, balutin na natin ng electrical tape, tapos isilyado na natin. So ito na yung ating binalot na electrical tape. Ayan, silyado na. Good na. Tapos ito yung ating busina. Okay, naka-organize na rin, silyado na. Tapos ito yung isang busina. Ayan, silyado na rin, naka-organize na. So pwede na nating ikabit to doon sa motor ng customer. So ituturo ko na rin sa inyo kung paano ipwesto itong busina na to sa MIUI 125. Bago natin ikabit itong compact disc, may gagawin muna tayo dito sa dating sakit ng busina. Ito yung dating sakit ng stock horn natin. Ito, yung kulay pink na wire at saka yung light brown wire, yung partner nito. So ito, nilagyan na nila ng wire to, dinugtungan na ng wire. Hindi na natin gagalawin to. So gagamitin na natin yung wire na to. Ilalagay natin dito, ipapagapag natin banda rito yung wire dito. Yung dalawang sakit ng stock na busina. Yung dalawang nakalagay sa paa na stock ng busina, ito yun. Ito. So hindi ko natatanggalin yung wire nito. Gagawin ko, babalutin ko na lang to, lilinisin ko para organize siya. Maganda siyang tignan. Okay, balutin muna natin siya ng wire. So ito na yung wire na binalot natin, yung dalawang wire na nakalagay sa stock na busina. Ayan. Tapos ito. Itong dalawang wire na to, ito yung ilalagay natin sa 85 tsaka 86 ng relay ng busina. O ilalagay natin sa 85 tsaka 86 ng relay. Ayan, yan yung ilalagay natin. So ang gagawin natin, ipapagapag natin dito. Yan, i-organize nyo. Iipit nyo dito sa bandang sa ng kable mga katropa. Kasi pag hindi nyo nilagay dyan yan, pag lumiliko kayo, naiipit yung wire. So nagkakaroon din ng grounded pag katagal-tagalan kasi yung wire niya na tutuklap. So kailangan i-organize nyo, ipagapag nyo ganyan. Yan. So idukot muna natin dito. Yan, dapat organize siya. Para iwas pag lumiliko, hindi tinatamaan ng wire hindi tinatamaan ng tipos yung wire. So ito na yung ating dalawang wire na yung pink at light brown wire. Ito yung galing sa dating busina. Tapos ilalagay na natin to. Okay? So ito na yung pwesto niya. Ayan, nakatornilyo siya dyan, nakabent yung kanyang bracket. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, doon sa dating pwesto ng stock na busina. So same pa rin yung pagkakabit dito sa baba. Parang stock na busina lang. Tapos ito yung kanyang wire. Ito. Itong dalawang wire na to ng busina, ipapagapang natin dito. Pagsasamahin natin sila nung busina nito sa taas. So ang gagawin natin, ito isusuksok din natin dito sa pinagkusukan natin kanina. Doon sa yan, sa kable, yan. So ipilit nyo lang dyan, isuksok nyo. Kung hindi nyo man isuksok dyan, pwede nyo nang ipagapang, pero maganda kung istirapan nyo yung wire para hindi siya mag-loose o hindi siya pumunta dun sa tipos, para pag lumiko kayo, hindi nasasagi ng tipos yung wire. So ang ginagawa ko, sinusuksok ko lang siya dito. Ayan. Tiyagaan lang, at least organize yung organize yung trabaho, organize yung wire. Yaps. Yan. Okay, ito. So ito na yung ating dalawang busina. Andito na yung wire ng kabilang busina. Tapos andito na rin yung wire ng isang busina. Yan. So magkadikit na silang dalawa. Ang gagawin natin dito, pagsasamahin natin itong busina na to, yung wire na to, tsaka itong wire na to, ito. Yan, yung wire ng busina sa baba, ayan, itong busina na to. Tapos yung wire ng busina dito sa bandang taas. Ayan. So, ang gagawin natin, kukuha kayo ng isang wire ng busina sa baba at isang wire ng busina sa taas, pagsasamahin nyo. Pag-i-split nyo, parang ganito. Ayan. I-series nyo lang. Wire ng busina sa baba, tapos wire ng busina sa taas. Tapos yung isang wire ng busina uli sa baba, tapos yung isang wire uli ng busina sa taas. Pagsasamahin natin. Okay, ito na yung ating ginawa. So kung makikita nyo, pinagsama natin yung bawat wire ng paa ng busina. So isang wire ng paa ng busina sa baba, isinama sa busina sa taas. Ganyan.
Okay? So na ganyan. Tapos dito rin sa kabila, isang wire ng busina sa baba at isang wire ng busina sa taas. Yan. So ganyan yung gagawin natin. Dito naman tayo sa relay. Dito sa relay, yung number 87 o normally open natin, ito, number 87 ng relay, ilalagay natin dito sa busina. So, maaaring dito nyo ilalagay, o kaya dito sa kabila. Pag dito nyo nilagay sa kabila, automatic, itong kabilang bakante ng busina, automatic, ground siya, ito. Magiging ground siya. Okay? Pero kung dito mo naman nilagay yung 87, automatic, ito yung magiging ground. So, yung maiiwan ay yung magiging ground. So, itong 87 ng relay o normally open, dito ko siya ilalagay. Dito. So, automatic, itong kabila, ground na ng busina. Ito na yung ating number 87 o normally open ng relay. Okay? Number 87, nilagay natin dito sa kabilang wire ng busina. Dito. Tapos, automatic, itong naiwan ay ground siya. So, ang gagawin natin dyan, itong naiwan, lalagyan natin to ng extra wire. Lalagyan natin ng 16 gauge na wire. Ito. Dapat 16 gauge din na wire. So, lalagyan natin siya ng wire. Medyo habaan natin kasi ipapagapag natin to direct doon sa ground ng battery. So, ito na yung ating wire na nilagay. Hinabaan natin kasi ipapagapag natin doon sa direct ground ng battery. Dapat hindi kayo naka-body ground. Dapat direct doon sa battery na ground. So, yung dulo niya, hayaan nyo lang na putol. Meron tayong gagawing palatandaan dyan. So, yung dulo niya, itong ground ng ating busina, yung dulo niya is ganyan. Putol siya. Okay? Tapos, dito naman sa number 30, i-direct din natin to sa battery, sa positive ng battery. I-direct natin to. Ayan, yung number 30 o yung common ng ating relay. So, yung number 30, hahabaan din natin ng wire yan kasi nga ipapagapang natin to direct din dun sa battery, dun sa positive ng battery. Pero ang dulo niya, lalagyan natin ng palatandaan. Ganito yung dulo niya. Yung meron siyang balat para ma-recognize natin na yung binalatan natin ay number 30 at ilalagay sa positive ng battery. So ganito ang sistema niya. Yung ground, ito yung wire ng ground. Okay? So yung dulo ng wire ng ground ay ganyan, wala siyang balat. Pero itong dulo ng number 30 ng relay may balat para ma-recognize natin na yung may balat, ito yung positive ng battery. Ito yung papuntang positive ng battery, number 30 ng relay. At yung walang balat naman ay ito yung ating ground. So sa ganyang paraan, ma-recognize nyo kung sino yung positive at sino yung negative sa dalawang wire na to kahit nabalutin na natin ng electrical tape. Tapos dito naman sa number 85 tsaka 86 ng ating relay, ang sinasabi ko yung 85 tsaka 86 ay trigger lamang. Walang baliktaran to, wala tong polarity. So yung 85 tsaka 86, dito natin ilalagay sa pinagapang natin na wire, dun sa stock na wire ng busina ito. Kung maalala nyo, ito yung stock wire ng busina o yung nakakabit doon sa busina dati, pinagapang natin. Nilagyan natin ng wire yan, tapos pinagapang natin. So ito siya, yung pinagapang natin. Ito yung kulay pink at light brown ng stock wire ng sakit ng busina ito. So dyan natin ilalagay yung number 86 at 85 ng relay. Walang problema dyan maski magbaliktaran sila. Walang polarity ito. Basta yung dalawang wire na yan, ilagay nyo sa 85 tsaka sa 86 ng relay. So, ito na yung ating number 85 tsaka 86 ng relay. Ayan. Yung trigger natin. Nailagay na natin dito sa dating sakit ng busina. Ito. Yung pinagapang natin. Ayan. Para iwas lito kung saan galing tong wire na to. Galing to dito sa dating sakit ng busina. Ayan yung 85 tsaka 86 ng relay. Ayan. Okay. Tapos ito yung number 30 ng relay o yung common natin. Tsaka yung ground. Ito yung ground natin. Tsaka yung number 30. Sisilyado na natin to ng electrical tape. Okay. Silyaduhan natin ng tape to para magandang tignan at organize siya. So ito na yung ating relay. Silyado na. Malinis na. Ayan.
Tapos ito yung ating dalawang wire, yung ground ng busina at yung number 30 ng relay. Yan, tignan natin ha. So, kahit nakasilyado na siya, marirecognize pa rin natin kung sino yung ground, sino yung number 30 o positive ng battery. So, yung may balat, number 30 at positive, yung namang walang balat ay negative. So, ganyan. Kahit silyado mo na siya o parehas ng kulay ng wire na ginamit natin, marirecognize pa rin natin kung sino ang ground at sino yung positive. So, itong dalawang wire na to, ipapagapang natin to hanggang dito sa battery. Dito. Andito yung battery niya. Ipapagapang natin yan. So, buksan muna natin to. Oops, nakalock. Buksan muna natin to. Diyan natin siya ipapagapang. Okay? Bahala na kayong yung magpagapang dyan kung paano style. Basta pagapang nyo dyan. Ito na yung ating pinagapang na ground ng battery at number 30 ng relay. Siyempre, may palatandaan tayo kaya hindi tayo maliligaw. So, itong may balat, ito yung number 30 at ito yung ilalagay sa positive ng ating battery dito sa mayroong plus na sign. Yan. Yan. Tapos ito namang isa, yung walang balat, ito yung ground ng ating busina. So diyan natin ilalagay sa negative sign. So ito na, nailagay na natin yung number 30 ng relay at yung ground ng busina. Ayan, nailagay na natin sila sa battery. So, pwede na natin itong i-testing, ibalik nyo na yung mga dapat ibalik at i-testing na natin. So, yan lang mga katropa. Sana may natutunan kayo. Magamit nyo sa inyong personal na motor o may apply nyo sa motor nyo. At magamit nyo sa panghanap buhay mga katropa. Maraming salamat sa inyo. Ingat palagi at ingat sa pagwawiring. God bless. Ride safe mga katropa. Babu. Bye-bye.